ma'am. And speaking of midterm elections, yung title natin ay meron daw 100 million pesos each. Yung bawat mambabatas, ha? Take note, ha? Mambabatas, ha? Guaranteed to bilang campaign fund nila. Ng bawat isa. Ng bawat isa, 100 for their million. re-election. For the re-election, campaign fund to, ha? And may kasunod pa yun. Ano lang to? ano yung 777 na nanirinig ko? Meron pang 777. 7 million sa AIX, 7 million sa Tupad, 7 million sa ano pa isa? Ano pa yung isa? Dali, ha? Ano? Akap. Ano yung akap? Ang daming kaganapan, Marlon. Ilang araw lang ako nawala. Grabe. Unang-unang kaganapan, syempre, sumuko na ang butihing Pastor Apollo Kibuloy, who finally became the bridge for everyone to see na cruel yung handling ng case sa KOJC. I think naging instrument din siya somehow, kung mas lalaliman, naging instrument siya para mapakita ng mundo kung paano hindi na-handle ng mahustisya ng mga pulis at kasundaluhan sa Davao yung mga pangyayari sa loob ng KOJC compound. No, parang nag-instrumento sila para tayo ay mamulat ang ating mga isip at ating mga mata na ito ay hindi magandang i-handle ng batas. At napakita yun. At pinatunayan din ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano niya kamahal yung mga miyembro niya. Kasi alam na nila nung gabi na bago siya sumuko ay talagang ready na to search and destroy ang gagawin ng take over the property. Kasi yung gabing yun sinabi na palalabasin na, patatalsikin na lahat ng nasa loob. Sa kabila nang wala silang hawak na dokumento. Ganun ka-drastic yung gagawin nila. Na ang hawak lamang nila ay alias arrest warrant. Arrest warrant. At doon na din naman, Marlon, napakita na itong si Kuya Gob Jubahib ay sadyang may puso para sa isang kapayapaan sa Davao dahil siya ay naging instrumento para magkaroon ng coordination between Pastor Kibuloy and the ISAF members. ISAF members. Dito mo rin naman makikita, Marlon, na wala talagang role na ginawa ang PNP sa kanyang pag-surrender. Wala. Nagmukha lang silang clown. Nagmukha silang katawa-tawa. Bakit may credit grabbing? Ugali na nila yun. Ugali na nila yun. Na habang nagpo-formation sila, talagang grabe, no? Ilang batalyon yun, no? Grabe. Ilang platoon yung nando na talagang ready na sila na mag-asik ng lagim. Noong mga oras na yun, ay may nagaganap na palang negotiation, tanghali pa lang. Di ba? Tapos pinipilit nila na doon daw galing si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila alam sa labas. Oo nga. Pero mali din kasi, Marlon, yung ginawang spin ng ewan ko sinong comms ang nepakana niya. Hindi, yung paborito mo, si Secretary Cesar Chavez. Bakit naging paborito ko siya? Hindi ko naman gustong hindi sabihin na hindi ko siya paborito. Pero siya ay minsan naging respetadong mamamahayag, Marlon. Oo naman. Totoo naman. Pero sana walang duda at walang question. Pero sana lang, si Secretary Cesar Chavez ay hindi malamon ng sistema. Sana, lalo, para sa kalaman ng lahat at kalaman na rin ni Secretary Cesar Chavez, iba yung umiikot na kwento sa labas, Yes. na ang kwento ay sinulot mo raw si Secretary Cheloy Garapil. Actually, kasunod-sunod naman Actually, yun yung Kailang, syempre, yung mga dating doon sa ilang media men, na parang yung sympathy nila nandun kay Cheloy. But I believe Secretary Cheloy, former Secretary Cheloy, did not do her part well because she was press secretary and you did nothing. And then you involved allegedly your husband in appointing people. Tapos ikaw tahimik ka dyan, hindi ka nagsasalita, but you are the press secretary. Diba? I don't think she deserved the position because she didn't do the part well. And I don't think the husband allegedly had that right to meddle sa appointment. I believe that Secretary Cesar Chavez is the best person to handle communications of the president, but hindi niya kailangan magpasailalim sa masangsang na ayusin sistema. Yung naratibo. Yes. Ayusin yung narrative, ayusin yung kasi yung issue ng pagsuko sa nahuli, nag-operate agad sa media. Tapos wag nating kalimutan yung AI. Yung deepfake, yung hindi ito pa pa. Una pa sinungalingan niya yun. Anong klaseng comms ka? Sasabihan mo yung principal mo, na yung principal mo, sunod din naman
At buong giliw niya pa sinabi na Walang sa KRJC armas. compound, walang armas, walang baril, walang tear gas, bigat, di ba? Oo. Klaseng communicator ka. Mali. Mali. But then to Secretary Cesar, no, you have to practice journalism over propaganda. Yes, and congratulations. May balita ko, kinuha niya rin daw si Eli Saludar as USEC. Congrats. Si Sir Eli. Congrats, Boss Eli. Kaya Saludar, pa si bata mo. mabait yan si Boss Eli. Galing mag-golf yun. Si Sir Eli, kulay golf nga yun. Sunod sa araw yun eh. Pati anak niya. Proud na ko na yung kwento niya. Congrats sa inyo. Congrats sa mga matatap ni Secretary Cesar. And alam ko, constructive tong tatanggapin ni Sec Cesar. Pero, boss, medyo... Guys, kumusta ang audio? Ito si pala yung Hendrix ang sinasabi, improve your audio. What do you mean? Kumusta po ang audio? Kamusta nga pala ang audio? Nandiyan ba si Miss Alma Yulo? Miss Alma, kumusta po ang audio? Uy, Sir Danilo Galvez, madam, huwag kang magpalata, masungit ka. Wait, Hi, Sir Danilo, welcome back! Hello po, magandang gabi sa iyo. Akala ko kung ano yung nakita mo. Sir Danilo nga, di ba? Ano sabi ni Si Audio, Buster, kumusta ang audio? Ayan, sabi ni Miss Alma, loud and clear. So ano sinasabi mo, Hendrix, that we have to improve? Ano yan, may nag-o-off sa naman dyan. Yan, wala. Gigil ako sa inyo. Huwag niyo akong pasungitin. Nandiyan si Sir Danilo Galvez na nagbabalik. Yari kayo, ha? Military man yan. Hello po, Sir Danilo. Bati na tayo. Uy, nakita ko si paring Josel, nagbabalik din Boss to. Josel. Ayun, no? Yan, okay naman daw audio. Ayun talaga meron. Gigil niyo ako. Nawala Secretary tuloy Delpin ako. Lorenzana. Ang pumalit, alam mo? Kanino? Si General Tom Lanchon. Ang pumalit. Ng Partido Federal ng Pilipinas. Siya yung Secretary General. Ano na siya ngayon? Si Sec Delpin. Hindi si Lanchon. Siya BCDA chairman. Chief. It's time naman na bayaran ang, ang partido para hindi siya iwan. Sige Marlon, late ka na, nagkalat ka pa. Sorry. Kaya nga yung tissue. May konting static na naririnig. Loud and clear. Pati ba naman yung konti? Hindi. Okay na yan. May nangungulit lang, Pam. Ay po, paano makapagbili ng Kingmaker book? Salamat. Sino po yun? Taga saan po sila? Ards Bero. Well, anyway, sige, we proceed. So, siya BCDA? Ay, BCDA? Nag-out na. Retired General Tom Lancho. Talaga? Finally, he'll be able to make money. Ay, sorry, make money tuloy yan nasabi ko. May pwesto. Naghirap naman eh. Kahit may 10 million na. May 10 million ka ni-receive eh. Anong ano doon? Anyway, congratulations din sa'yo, General Tom Lanchon. Humayo ka at magpakarami ng kuha o ng buhay man yan. Kaya si Atty. George Briones. Balikan din nila. Pwesto din nila. Pero marami raw mga retired generals na nakapwesto ngayon na naging tao ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mukhang aalisin, di ba? Dahil nandyan na yung mga pagkakataon na sila ay takot na dahil pagdating ng midterm election, Marlon, alam na this, at nandyan din yung nanganganib nanganganib na merong mag-withdraw ng mga suporta dahil sa kapalpakan naman talaga, Marlon, ng administrasyon na ito. And speaking of midterm election, yung title natin ay meron daw 100 million pesos each. Yung bawat mambabatas, take note, mambabatas, guaranteed to bilang campaign fund nila. Ng bawat isa. Ng bawat isa, 100 For their million. re-election. For their re-election, campaign fund to and may kasunod pa yun. Ano lang to? ano yung 777 na meron narinig pang ko? 777. 007 lang 7 million sa AIX, 7 million sa Tupad, 7 million sa ano pa Ano pa yung isa? AKAP? AKAP. Ano yung AKAP? Ano ba meaning ng AKAP? Yung AIX ay Assistance in Crisis Situation. Assistance to Individual in Crisis Situations. Okay. Yung AIX. Yung Tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged/displaced workers. Tapos yung AKAP, Alam mo, Marlon, pag seatmate kita sa school, hindi ko siya makukopyahan. ang tawag po dyan, modern approach of stenography. Yan ang tawag dyan, modern approach ng stenography. Kakabuisit ka. Nilapit ko sa mukha ko yung papel, parang may something, Marlon. Minsan sulat ko, hindi ko rin mabasa. Tingnan mo ka. Di ba, Sir Jerry Lirio? Ayun, So, 777. So, whatever AKAP means. Okay, AKAP, AIX, Tupad. 777. Bawat isa may tagsa 7 million na budget. Pupusta ako. Yan yung mga nag-attend kasama niya sa yung sa Davao na sinasabing nilangaw. Tapos sinamon uli ni Mayor Baste. Oo, Balik ka dito, oo. di ba? At pinagbalaki, ilang bilyon yun. Na grabe itong mga to, no? At ito si Mayor Baste at saka si Tambaloslos, tubigat lang is, no? Hindi mo talaga,
Pag Totoo. talaga ang isang tao ayaw ang isang tao, there is not a way, a professional way or a kind way or a, courteous way na magsama silang dalawa. Kasi Pam, si Mayor Baste, na ano naman siguro yun sa ano, no, sa kanilang magkapatid, si VP Sara. Although talagang Mayor Baste, pagka coops ka sa kanya, talagang outright babarahin ka. Talaga, Binara oo. si Ivy Marcos, binara si Senator Bongo. O ngayon, Bara-bara naman binara kasi niya- si Bongo. Binara niya yun. Anyway, ito yung ano. Ay, Marlon, bago oh, yan, okay lang ba isingit ko? Alin? Lately kasi ako, very critical of Bongo and Senator Bato, especially during the time na si Yung Senator hearing. Bato hinandle yung hearing sa Davao. And I find it so lame and weak of him that he did not do his best the first time because it only empowered Torre to be more evil than he already is or was that time. So, di kasi parang pinagbibigyan niya pa ng chance eh. Yung first chance na yun na nakakita ng entry si Torre na mas maging demonyo sa kademonyohan, he did it already. Inaugment niya yung ano doon, yung authority na pinapasok niya sa ano eh, sa Ba't yung ukayin? Yung sabi Oo, ni yung Bato, mga ba't ganon. yung ukayin? So, hindi ko gusto yung handling niya kasi nga naisahan siya doon. And then, of course, I'm also very critical of Bongo because taga-Davao ka. Hindi ka nagpakita ng suporta mo doon. At dahil sa pagiging critical ko of the two, especially of Bongo, maraming nagagalit po sa akin, natantanan ko, meron pang ano yan, parang awa mo na, wag mong araw-arawin tong si Bongo. Ito lang po sa inyo ha. At hindi po ako dapat kinatawagan ng kung sinong PR dyan para sabihin, natantanan ko siya. Wala po ba ako bilang isang tao na botante na may karapatang mag-criticize dito sa taong to? Tinatanong ko lang. Tapos ang pilit ninyong sasabihin, may ulo kami na nagdidikta para sirain o i-criticize itong taong to. Yung mga staff niya na nakikinig ngayon, imbis na kami ang pinupulaan nyo, imbis na ako ang pinupulaan ninyo, ba't hindi ninyo pagsabihan ng Bongo? Pagsabihan ninyo na umayos. As simple as that. Putragis na yan. Naiirita talaga ako. Easy, Pam. Easy. Gigigil talaga Easy, ako. open ka niya na. Seryoso na ako, Marlon. Gigigil ako. Easy lang. Easy lang. Hindi, Nakakagigil alam mo, talaga. paliwanag naman ng ibang tropa nila, hindi raw talaga makaporma. Kasi nga, syempre mga re-electionist. Kasi nga, So saka- ayaw nila ma-operate sila. Yun yung O tapos ayaw nyo ma-operate kayo, kami yung operate ninyo. Hindi. Gago Pero pala Pam, kayo eh. Hayaan mo na, meron namang lumitaw. Ang Ano? isang Super Dante Marcoleta. Sipin mo naman. Kaya lang, yung isang Super Dante Marcoleta na yan, kailangan niya ang bunganga ng isang Pamela, ang bunganga ng isang Marlon, ang bunganga ng isang Joey, ng isang Princess Maui, ng isang Maharlika, ng lahat ng mga vloggers na pwedeng magpuna. You know, criticism should lead you to improving your services. Make it as constructive. Senator Bongo, ikaw, wag kang masyadong kalamo, isang prinsesita na nasasaktan kapag kinikriticize ka. O sige, maaaring na ano ka, maaaring ipit ka ngayon sa sitwasyon mo. Para kanino ka ba? Na talaga. Ipit daw Gigil talaga. mo ko Yung iba, actually yung iba, yung mga natulungan nga ng yung sa malasakit. Malasakit, hindi naman niya pera yan. Pigilan niya ako. Pero maganda. Minsan ako lumapit dyan, wala naman ding umano sa akin. Sa akin meron. Daan sa akin. Wala. Daan natin. Di ba, Boss Leo? Wala naman nag-assist. O sige, subukan nga kita, magbibigay ako ng ano. In fairness may kilala ako ng anak. Walang, mga nakakayap. Wala kang nagtanong sa butete na mag-anak ng Para malaman mo, pag ikaw nakanak, walang bayad pagka dumaan ka sa malasakit. O sige, kung mag-anak ako ngayon in 9 months, baka wala na sa pwesto tong si Bongo dahil sa kanyang pagiging pabebe prinsesita. Kanina, Hindi, sumakit sabi yung ulo ko. sa isip ka lang kasi lang. Pag buti, baka bumuhos ang ulan. Pati si Senator, si Governor Chavit Singson. Ay, yes, tatakbo na rin congratulations. Ay, Congrats, sana. medyo gusto ko itong mamang to. Sana. Ang tanong, saan pa partido to? Pero doon sa article kasi nababasa ko, in-endorse siya ni PRRD. Oh. May endorsement daw siya ni PRRD. Baka mag-PDP. So, nagbubuo ng lineup na ngayon yung... Ang ginoong Marcoleta ba, tatakbo for senator? Kasi nung nakaraan, ano na yan eh. Sa partido na ni Inday Sara yan eh. Nag-back out lang. Bakit? Mahina numbers? Hindi, for health reason, may personal reason siya eh. Hindi, malakas ang Congressman Marcoleta. And sir, isang snappy salute po, boss. Ang galing mo. Ang galing-galing. Ano yan? Yung ano. Okay, ang galing-galing, no, di ba? Na bigla nga daming nag-wish na sana may mga ganito rin sa Senado. O, sino na naman may ayaw sa akin dyan? Dapilit nanonood. Gigigil ako sa inyo. Yung mga may ayaw, mag-like. Yung may gusto, mag-like din. 2,865, oh. O, tapos hindi pantay. Okay po, Alam mo, ang weird. Okay naman malasakit. Merong time na nag-live ako, ang taas ng like, pero ang baba ng At viewers. hindi, yung ano, yung gusto ko itang sagutin. Anong nangyayari doon? Inopen ka, tapos yung medyo busy sila, nag-out. Pero bago sila nag-out, nag-like na sila. Ganun ba yun? Ako pa, teki.
Wow, Yun nga yun, ang cute ni Pam paggalit to. Magalit ka pa, Pam. Hindi ako nagpapakute. Sino yung may ayaw sa akin Marcoleta dito? Porcela Gigigil to. ako Yes, dito. like tayo. Yeah, you know what? Honorable Marcoleta did his part well in defending not VP Sara, but in defending the agency of the Office of the Vice President. Galing. Tapos Stella Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo. Oh, hindi. Itsura Kinasal, na, ganun, ha? ano na siya? Ano? Nakadash na ang apelido niya. Ano? Stella Kimbo Tensionado. Tensionado nung nag-handle nung... Balikan niyo yung picture niya. Maigi nakapink siya. Sabi ko, tapos laki ng salamin, di ba? Alam mo, sino naalala ko? Sino? Parang si Miss Tapiana na school bukol. Tapos yung committee room, parang school bukol yun. Oo, Sige, balikan niyo yung picture niya. No? Alam mo, Congresswoman Stella Kimbo, iwas-iwasan mo yung gano'ng kalaki salamin. Kulang na lang may nakapuso dyan, para kasi Miss Tapia, ma'am. Malo, yung bang 100 million, balikan lang natin, yung 100 million, ba sapat yun para makapagpanalo ng isang re-election? Hindi, pero ang laking kagaangan yan sa bawat kandidato. So magkano na lang ang bubunuin doon? Ay, hindi natin alam, ha. Depende kasi sa Depende sa distrito at depende sa distrito at saka depende rin sa party list mo. Di ba? May nagsasabi, yung 100 million, pang matrikula mo na sa COMELEC yun kung party list ka. Wow. O, di ba? Kung may 100 million ka guaranteed outright, binigay sa iyo yun, ibig sabihin may kasunod pa yun. Mag-perform ka lang na mag-perform. Kagaya ng performance na ginagawa nila to operate or to do a demo job for VP Sara. Yun talaga ang assignment nila. Yun ang kapalit ng 100 million pesos na campaign fund kung tawagin. Sige, mag-deliver. Pansinin nyo, complete attendance yung mga yun. Mga gigil na gigil, naisahan sila ng isang VP Sara na hindi dumating. Ayun nga, diba? no? Pero bago yun, yung unang budget deliberation, nandun din silang lahat, di ba? Hindi sila umubra kay VP Sara eh. Hanggang naglabas sila ng yung Shemenet, naglabas sila ng Bratinella, spoiled brat. Hindi, ang spoiled brat yung nagpopondo sa inyo ng 100 million pesos, guaranteed campaign fund. Malaking bagay noon. Kasi ang bawat kandidato, maraming financier yan eh. Maraming tumutulong dyan. Isipin mo ikaw may 100 ka na. Kung may mga iba pang tumutulong sa mga oligarchs na nagbibigay pa sa'yo, di malamang itong mga to kumita, nanalo na sa boto, nanalo na sa pag-vote buying, panalo pa rin sa collection sa pera. Tapos, kakanain na lang nila yun para doon naman sa sose nila. Laking bagay yung PAM. And kapag mas maganda pa delivery mo, ito pa kwentuhan dyan. Mas maganda pa delivery mo, mas malaki pa, may additional pa na bonus. Parang lang muna to, signing bonus lang muna to. Incentive, no? Signing bonus parang tapos. Signing bonus lang nila. May kasunod pa to. Kasi hindi naman talaga na-audit yung pera nila sa MOOE dahil sa certification, liquidation by certification. Ayun na nga ang sinasabi ko, Marlon. Pero pagdating naman kay VP Sara sa pang-investyon nila ng 125 million expenditure ng kanyang confidential fund, aray sila ng aray. Yung kanila nga, bilyon. Tapos, dahil nga nabanggit mo kanina na isahan sila ng isang VP Sara na una nag-attend, pero sinagot sila lagi ng pabalang dahil alam niyang hindi rin naman siya re-respetuhin. She might as well already defend herself by speaking up, which she did, by the way. Tama yun, Pam. Kulang na lang sabihin sa kanila ni VP Sara, napaka-ipokrita nyo. Kung magtanong kayo sa akin, kala nyo sino kayong malinis? Bakit ba kayo, yung mga expenses nyo, paano nyo ba pinapa-audit yan? Di ba? Tapos to, gigil na gigil. At ang mabigat, Pam, kanina may kausap ako eh. Naiinis ako, bakit daw hindi nga naman daw dumating. Sabi ko, hindi talaga darating. Isipin mo, out of line, out of topic, ang budget deliberation, Office of the Vice President, pero ang tinatanong nyo, budget ng DepEd, noong 2023 pa. Kaya ang ginawa ng isang VP Sara ay mas minarapat na lang umupo sa isang simpleng interview na merong part 1, part 2, part 3. Napanood mo na yung part 3? Galing. Ang dami nun. Ang galing, no? Galing nun, di ba? And shout out kay Congressman Rizaldico. Shout out daw, sabi ni Senator Joel Villanueva, na bago ka raw pumunta ng iba, sabi ni Senator Joel to, ay maligo ka muna. Maligo ka muna. Tumingin sa salamin. Dahil ikaw din naman ay may sariling baho din, Marlo. Tapos, para kang tinawag kang Dracula. Si Dracula, inassign mo sa isang blood bank, sabi ni Senator Joel Villanueva. Napakaganda at napakasimple ng logic na ginamit na yon ng isang Senator Joel Villanueva. Galing. Yung true or false na privilege speech niya. Talagang, kasi ito naman yung sa PI. Yun yung sa People's Initiative. Ito, Marlon, kasi ay tahasang pinangalanan ng isang VP Sara kung sino ang may kapangyarihan na nagkokontrol ng kaban ng bayan, pera ng bansa. Marlon, hindi ito pera lang ng ahensya nila. Pera ito ng buong bansa na kanilang kontrolado. At ito ang pinangalanan niya na si Congressman Martin Romualdez. At
party list representative Zaldico. Ang pinaka-ayaw ko dito, Marlon, sa nangyari ito ay isang party, hindi minamaliit ang party list, ha? Hindi minamaliit. Kasi ang party list, ang boboto lang sa inyo, yung nire-represent ninyong constituent, kumbaga. No? Let's put it that way. Nasaan naman lang yung appropriation, anong tawag sa kanya? Appropriations. Committee on Appropriation. Head ng, chairman ng Committee lahat ng pera, nandun lahat ng pera, nandun lahat ang in and out ng pera, or out ng pera na tinatawag, Marlon. Pinangalanan niya ito at sinabi sa part 1. Part 1, pasakalye. Part 2 pala, doon niya pinangalanan. Nung in-explain na niya kung ano nangyari sa DepEd budget. From 5 million, inihirit agad para sa classroom. From 5 billion, di ba? Classroom na lang ng bata, kakanain niyo pa. So, hindi siya pumayag. So, nung lumabas ang GAA, naging 15 billion. 15 billion so, may insertion na 10 billion. May insertion na pampagawa ng classroom, pero walang control ang DepEd. Ito ngayon ay kontrolado ng Kongreso. Ito ang tanong ko, Marlon. Sige, bago ka magtanong, linawin natin ha. Yung 10 billion na yun, hindi yun idea at walang kaalam-alam doon ang DepEd na pinamumunuan noon bilang sekretary ng DepEd ni VP Sara. Bigla na lang siningit yun yung tinatawag na insertion. Bigla na lang yun siningit at ang nagsingit doon mula mismo sa mababang kapulungan ng Kongreso. At naitanong yan, on record yan sa plenary, nung ini-interpolate na yung budget sa plenaryo ng DepEd, doon na itanong kung kayo ba nagpasok, hindi po, Kongreso ba? Opo. So nabuko talagang siningit at ang mabigat dito, hindi basta-basta yung budget, Pam. It's 10 billion pesos. Yung 10 billion pesos na yun, mas mabigat, budget yun, ang ginamit na budget dapat doon ay para sa mga classroom ng mga bata. Mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ang tanong ngayon, niliquidate ba nila? Dahil ang sabi ni VP Sara, wala silang kinalaman sa construction. Saan ka nakakita? Kongreso ka, ikaw ang tagagawa ng batas, tapos pati sa implementation, ikaw na rin? Yun ang tanong ko, Marlon, dahil, di ba, doon sa deliberation naman ni VP Sara with Senator Risa Ontiveros, pilit sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na yung budget na yan, since ito ay linyado, let's say yung burial assistance, yung healthcare assistance, linyado naman sa DSWD, i-re-realign na lang sa concerned agency yung budget dahil hindi daw trabaho yun ng BP. Yan ang tanong ko, bakit may insertion ka na 10 billion kung hindi ka naman education-centric na or centered agency? Bakit hindi mo ipinaubaya sa DepEd? Bakit yung in-insert mo, kailangan mo ikaw din ng implementation? Dagdagan ko na rin yan. Dagdagan ko na rin yan. Yung pamamahagi po ng ayuda, tupad, AYIC, saka AKAP, hindi nyo trabaho yan? DSWD. DSWD. Bakit kasali pa kayo sa distribution? Congressman kayo, tagagawa kayo ng batas. Hindi kayo taga-bigay ng ayuda. Why should your reasons to VP Sara or to OVP not apply to you also? Bakit kay Sara lang, kay VP Sara lang dapat applicable yung mga panggagancho nyo or yung mga pagmamanipula nyo or yung propaganda ninyong yan? Pag kay VP Sara, madumi yung pamamahala, madumi tingin nila. Pag sa kanila, pagkalinis-linis nila. Yun nga yung sinasabi ko. You know, Marlon, sa lahat ng pangyayaring ito, sumagot ang isang Zaldico. Napanood mo ba yung parang speech niya? Ito pa. Na may meltdown. Alam mo, ang ginagamit niyang termino ngayon, budol. Hindi po. Tita Bro, thank you. Ang talagang budolero ngayon ay ang gobyerno ngayon. Mapapalasyo ng Malacanang hanggang Kongreso. Kayo mga budolero. At hindi si VP Sara at hindi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang sinasabi niya, no? Talaga yan na ng isang Duterte. Pakikipay nyo nga ako ang salitang budol. Ang budol, scam. Alam nyo, ang scam, isang halimbawa ng scam, ayan, gagastusin nyo ang pera ng taong bayan, tapos ililiquidate nyo sa pamamagitan lamang ng certification. Yan ang hayagan at ang pambansang budol ng Pilipinas ngayon. Andiyan pa ba si Miss Alma? Si Miss Alma, moderator po namin siya. Ma'am, meron daw mga trolls. Kung makisuyo lang po kami kung meron kang time. Kailangan mo sila magpaghanap buhay pa. Sige, para may pambili silang iced tea. Iced tea pa ba unahin nila? Bigas na Marlon. Sabi nyo, ayoko basahin pero malupit to. Tingnan nyo yung comment ni Hindi, nabanggit din yan ng isang Joel Villanueva. No? Tapos ngayon, didiinan nyo sa Parmali. At ang laptop, DepEd laptop, Marlon, di umano siya ay involved. Di umano ha. Sabi, no? So, another question here, Marlon, is yung meltdown response niya, nagpa-press conference siya Meron siyang meltdown reply. Napilit niyang sinasabi na itong si VP Sara ay nagpapakabratinela dahil di umano, ito ay hindi sanay na kini-question o tinatanong. Ang sagot naman ng VP Sara sa kanyang interview ay
Hindi ako Bratinela, alam yan ng mamamayang Pilipino. I think hindi lang sanay ang Kongreso na sila ay sinasagot at may kumukontra sa kanila. Tama lang naman, di ba? Huwag kayong magulat pag may ginombag sa inyo si VP I honestly really can't wait na may jombagin Huwag siya. kayong huwag kayong masyadong epal siya. Anyway, yadaan natin sa biro pa, pero grabe itong grabe itong... Kay Ma'am VP Sara, kung may nanonood na staff niya, para hindi mabahiran ba ng dugo yung kamay niya, yung mga mabahiran, ganun, para hindi mabahiran ng yung sa akin mo ipaubaya, ako na po ang bahala. Ilalabas ko po ang aking red stiletto, ako na po ang bahalang manampal sa takong. May nagbobolot. Nanonood po ba si Yusek Michael Poa, attorney, sa akin mo ibigay, kukuha ko ng kunin mo yung mga antak na langgam mo sa farm. Doon ko itatali. Alam na lang tayo pag manikat karayo. Gago. Ako sa buto tusukin pa. Ako na bahala. Ako na Alam ang ko sa bahala. buto sa pagitan lang. Na dibdib. Pagitan ng dibdib. Ikaw talaga. Sa'yo ko gawin yun. Charot. Nadala sa biro. Voodoo ka o voodoo? Pero grabe sila pa may ganang sa bagitin yung budol. Kayo itong mambubudol, di ba? Bago kayo, ewan ko, ito yung ito yung ginagawang legal ang korupsyon dahil sa liquidation by certification. Uy, tignan mo to si OFW Hero. Ako daw yung tumulak kay FL. Inipan niya ko loko ka ba? Inipan niya ko yan, inipan niya. Hindi, yun, inaccept niya yung challenge nung maybe this time na dance. Hindi, actually, seryoso man lang, ginagawa natin katatawanan. Pero hindi maganda ang mga nangyayari. And, ito lang din pinost ko na to. You have to expect na, I think for them to up their game, Marlon, totoo ang balita, maaaring totoo ang balita na luto na ang impeachment. Because this all leads to them impeaching VP Bring it Sara. on. Bring it on, di ba? Yun lang naman yun Tingnan natin. Para lalo yung galitin ng mamayang Pilipino. Yeah. Natin. Ay, baka yun na nga lang ang hinihintay ng mamamayang Pilipino, Marlon, para talaga magkaroon din ng rason na magalit sa gobyernong ito. 32 million, Marlon, gaganyanin mo, i-impeach mo. Tingnan nyo ng Tapos dahilan. ako may question, ilan ang boto ni Saldico? 881,000. Wala namang 1 million, boy. Kung maka ka, di ba? Ay nako. Tapos kung magdemanda ka, di ba? Dinimanda mo si Banat Bay. Yung mga ibang vloggers, no? Ay nako. Yung pilit kayong gumagawa nang meron namang rason para ikapuna ng maraming tao. Pero kapag pinuna kayo, umaaray kayo. The same with Bongo for me. 2028 pa ang eleksyon ng pagka-presidente. 2024 pa lang po tayo, mga kuya, ate. Marlon, diba? Ay ako lang, Marlon. Theoretically, o hypothetically speaking, Marlon, na-process nila ang impeachment. And they will do everything and anything just to impeach her. Sige, sabihin na natin yon. And probably they'll say, oh, success tayo, success. O, sige, whoever becomes vice president. Pero, that will not end there. Pag napatumba nilang isang VP Sara, that will not end there. The next in line na malakas, na potential ulit nilang makalaban, maaaring kakampi nila ngayon, talagang tatarantaduhin din ng mga yan. Who is next in line after VP Sara? Isn't the survey saying it's Atulfo? Regardless if it's Rafi or if it's Erwin. And where is Erwin now? An ally of the Congress. And where is Rafi now? In Senate. Sa tingin nyo ba kayong mga nakapalibot sa kanila? Sa tingin nyo ba at the end of the day, kayo ay mananatiling kakampi at mabuting kaibigan? And sa mga tulpo, ingat po kayo. Kasi ugaling-ugali ng grupong to, ng pamilyan to, nagagamitin kayo, tapos pag nakuha na nila ang kanilang gusto, bigla na kayong iiwan. Hay, nako, Nakita mo yung picture kanina? Nang ano? Kasi, birthday ni Marcos Sr. Yung the late Dick na, yung, di ba? Dictator. Nandun si Amy Marcos. Nagbeso-beso ba sila ni Lisa? Ishipan na madapa kanina. At naku, merong bulldog na lumabas sa frame, Marlon. Bulldog ba yun? Parang laki ng katawan. Parang bulugan no? Sorry. Parang laki, we're not into... Hello po. Hello. Yung mic. Hello po. Hello kay Miss Daphne. Ano po si Ma'am Daphne? Hi ma'am. Hello po. Meron tayong katete at kaibon. Kumakaway. Kaway. Hindi, yun. Bulldog pala yun. Hindi nyo ba kilala si Bulldog? Yun si Asek. Yan na lang ang gagawin mo. Aalalayan mo si Madam. Hindi mo pa ginawa. Pero alam mo Marlon, di ba doon sa video, nung natapilok na siya, magkanda tali-talisod, muntik na rin yung asawa niya na anak ng senior dictator na now
became the junior dictator. Oo. Muntik na rin matali-talisod. Tapos, yung nakausad ng konti, alam mo yung nagdrama ng konti si madam na umika-ika ng konti. Nung aalalayan na nung bulldog, medyo gumanyan siya doon sa habi niya na parang, wow, parang nagalit pa-sweet-sweet pa. Nagalit. Pa-sweet-sweet pa. Ano ba yun? Lasing? Dalawang bagay lang yun. Kung hindi ka lasing, hindi ka sanay mag-high heels. Kala ko ba very New York ka? Hindi, nakita ko nga na sumabit yung heels niya. Sumabit yung heels. Nalagpasan niya yung parang hamster. Bakit naman kasi may weird na ano doon? Na ganung bagay doon? Yun? Ano ba yun? Kable ng kuryente? Parang bako-bako, hindi ko alam. Pero sayang, no? Di pa natuluyan. Di ba sa UK pa lang? Sa UK ba yun yung tumakbo naman siya? Yung magpapaselfie? Oo, nag-selfie, no? Nag-alabit Hindi siya nag-ano doon? Hindi siya nadapa doon. Oo. Pero ito, kaya lang yung sayang kasi gusto mo mangudngod. Ha? Yung plakda talaga. Plakda talaga, una buka. Ay, bakit maraming trolls? Ba't tinotroll kami? Dahil ano? Dahil kay Bongo? Kaya mo na pa. Naku, Bongo, hindi pwedeng Senator Bongo na ganyan Bakit kakaano. naman Bongo agad? Hindi naman siguro. Bongo ba? PH update ba yung nakita mo? Oo, nandiyan si PH. Tatawa na naman yung pagkataray ko. Sir Marlon. Ayo Uy, ayun mo. 4,200? Ang dami. PH updates, sino nga hahayaan ko na lang? Yan na lang. Teka Marlon, meron akong in-screenshot na ano. Hindi nga nasubsob. Dapat plakda. yung galus-galus yung ano no, yung mukha. Yung kita mo, bangas. Yun na script. Marlon, ito lang, nahuli ko lang sa ano. Tanggal ngipin. Anong mas masama ka sa akin? Bakit? Ako mas expressive lang ako, kaya sa tingin nila, mas mataray ako. Kanya-kanya trip lang Pero yan. ito kasi, yung kasutilan niya, namimix ng kasutilan, kaya cute. Yung ako kasi, yung totoo na taray, kaya ako yung salbahe. Alam mo, Pab, sa gano'n ka lang makakabawi sa mga lekap na to, di ba? Aasarin mo lang, titipirin mo pa ba? Really, gusto kong Todo mo na. Todo na to, di ba? Uy. Ayun. Marlon, babasahin ko to. Go lang. Sabi ni Amik TV45 UK, Miss Pam, hindi ako galit sa'yo, pero sa karanasan namin sa probinsya, napakaraming natulungan ng Malasakit Center. Kaya we still support Go. I'm not saying that you stop supporting him. This is my opinion, and if I'm so powerful that I am able to influence you not to vote him, then don't vote him. But if you stand your ground that he deserves to be re-elected, then for all I care, vote him. Hindi ba ako pwedeng magsalita na hindi ko siya gusto sa kanyang performance lately? Wala ba akong karapatan bilang botante na i-criticize siya? Hindi ko sinasabing wag niyong iboto kung sa tingin ninyo na siya ay deserving pa rin. For all I care, vote him. Yan din ang sinasabi ko sa iyo, Bongo. If nasasaktan ka sa sinasabi ko, kulang na ballpen. Turo. asan yung sagot? Alam mo yung sumpit. If nasasaktan ka sa sinasabi ko, at pilit mong pinatatawag ng PR mo, mga potragis kayo, isang boto lang ako. Kung marami namang sumusuporta sa'yo, sila ang intindihin mo, wag ako. Bibila ko sa'yo. Actually, ito lang yun. Constructive ho. Talagang nananabig lang. Kita mo naman yung nakita natin performance ni Congressman Marcoleta, di ba? Ganun dapat. Yun lang yun. And totoo naman, Tam, yung Malasakit Center, marami. Dahil ako rin, tinatanaw ko rin, malaking pasalamat yun din. Marami lumalapit sa atin na nire-refer ko na ina-accommodate naman nila. Boss Leo, salamat. Yun yung yun lang yung constructive. Hindi yo kami anti-Bongo. Hindi kami anti-Bongo, antay kami sa pagiging prinsesita mo, leche ka. Yan, constructive criticism, sabi ni Freddy Yang. For all you know, baka pag Francis Yang. Baka for all you know, Marlon, pag upo ko sa presinto, baka binoboto ko rin siya. Gago ka pala, hindi ka magpa-criticize muna, ogag ka ba? Masyado kang, hindi ka naman Bongo ngayon kung hindi lang din naman sa mga Duterte. Dagdagan nyo like nyo. Hindi, nakakainis talaga. Wag kang pa-bebe, wag kang pa-prinsesa. Nakakainis ka. Buti nga, hindi ko na nababanggit si Senator Amy. Sige, i-delete mo, i-end mo yung live natin. Hindi ko alam paano kalikutin yan paano babasahin yung Yan, ayan, Homer Limbog, buti, may M. Hirap-hirap ang mga style si Marlon, para lang mapigilan ako. Nung tatangaw ko, ganyan yan. Kunwari may something. Ayaw ko na i-stress ka, Pamela. Alam mo ang stress, pagkain ng cancer yan. Pagkain ng sakit yan. Oo, kaya huwag ka papa-stress. Tawalan na lang natin yung di ba? Abay, nagbo-buffet pala ang cancer cells sa katawan ko. Oo, Pam. Oo. Hindi alakart ginagawa niyan. Talagang Natusok yung mata ko. Hindi ako galit sa'yo, gigil mo ko. Walang rin naman siya. Walang problema dyan sa Malasakit Center. Walang problema kung nakakatulong. Pero, merong criticisms na dapat niyang harap. Sige, Senator Bongo, sa staff niya na nandito, and I'm sure I'm being monitored. We're being monitored. Hindi ka na, taray ka na, mabili ko. Sabi lang pangalan, The channel is open. Let's do one-on-one.
I can interview you and I will be very respectful. I will ask you the hard questions that, you know, baka kailangan ding marinig ng mga tao ang sagot. But make sure na paglabas ko sa kwarto mo, buhay ako. Hindi, It's as simple as that. Ano, iisang bangka tayo. Make use of this platform. Natin. Interviewin kita, isa sir. Yung iisang bansa yung pinaglalaban natin. Baka paglabas ko ng opisina niya, Marlon, meron akong isang kabal ng bigas. Hindi, siguro naiintindihan din naman yan. Meron akong ayuda. Pinapatahimik ako ng ayuda. Pero real talk nga lang si Pam. Real talk lang. Oh. Sa lahat na magagalit sa akin, doon kayo sa Pambansang Dalaga mag-unsubscribe, wag dito. Pero isipin natin talaga, no, kung marami pang Congressman Marcoleta, kung galing mo, sana may interview ka namin. Saludo. Sino naman tong over naman si Pam? Mas over ka, ibablock na kita, leche ka. Wag! Kaya mo sila. Kung flasher. Domi! Talaga, 4,000 to. Okay, hindi ako yun sa mga pro Duterte, hindi ako over. You know what? I'm not a DDS. And I'm not yellow, I'm not blue, I'm not red, I'm not green. I'm a pro-Filipino vlogging or learning to vlog. If you don't get it, then hate me for all you want. Sabi ko nga, hindi tayo kulay dilaw, hindi tayo kulay pula, hindi tayo kulay green. Kulay kayo, manggi po tayo. Ayun nga. Kulay isay. George Valyari Sibula. Thank you, maraming magpapakulay, hindi natin na-acknowledge. Pasensya na kayo ha. Hindi na-acknowledge yung mga pakulay. Paano ba yun? Oo nga, ba't di ako paglabas ng kwarto ni Miss Pam, may 5K at jacket. Pagkatapos interview si Bongo. Alam niyo ba, meron kaming in-interview na naging famous to eh. Pwede ba natin banggitin? And after nung interview, tinatry kaming bigyan ng allowance. Thank you. Oo, tama. Hindi namin tinanggap. Kahabol. Totoo yun. Hindi namin tinanggap. Totoo yun. Actually, pang ano lang naman yung palubag loob niya. Oo. Pero sabi ko, pas, hindi yun. Yun. Grabe, ang dami ang ang dami ng pakulay. Amik TV 45. Mahal ko kayo, Miss Pam, Sir Marlon. Ano lang yan. Guys, come on, feel free to hate on me, but later on, you will realize somehow na I made sense and I make sense. Alam niyo kayo, hanap na kayo ng irereto kay Pamela. Nagsusukit siya, walang jowa. Lola ko na naman si Kuyang Ibi. Ay, Boss Ibi. Yung winakwak na naman ako ni Kuyang Ibi. Nag-hello lang ako sa vlog niya. Tapos sinaknowledge niya. Sabi niya, ayan, Pambansang Dalaga ng Pilipinas, kaya ako ganyan ang pangalan niyan, wala akong jowa yan kasi napakataray po niyan. Natawa rin ako kay Kuya Ibi. Siya yung pambansang sugar daddy na walang sugar baby. Dahil walang money. Follow nyo si Kuya Ibi. Galing. You know, we understand people or specifically politicians for re-election this midterm, Marlon, to play safe. Safe. Yes, but you have to remember that politics is not a game of admin support. Hindi lahat ng nasa slate nila papasok yan. Hindi lahat. Ito ay laro pa rin ng boto ng Pilipino na sumusuporta sa'yo. Pero grabe yung talaga yun. Look at Senator Tol Tolentino. Sorry pa, ma. Yeah, no, why sorry? Look at him. Na talagang tumawid, no? Ang sinagot na lang ni Tatay Digong, gusto ko nga, mag-isa na lang ako rito. Ba't ko pa siya supportahan? May reloko ko. Ang dami. Salamat po. Salamat po. We understand people playing safe. Yes, but I do not... Dapat naiintindihan din kami kung magkokomento man nang naayon sa tingin natin sarili nating pananaw. Ba't hindi nyo ibigay sa amin yung nangungumento kan kayo nga freely ng babash eh. Merilo po kahori. Thank you sa pakulay. Sige nga mga nagpakulay, Marlon. Be careful with your heart, Pam. Mini vlog. Ay, ano pang problema ng heart ko? Careful with your heart. Please be careful with... Naka-coach ka pa naman, Pam. Ganda, naka-coach ka pala. Kaya Ate Vito, nagkulang ako ng damit sa ano. Ang mga damit na nakakariwasa sa buhay. Talagang paigil na buhay pa. Tama, may alam mo ba, hindi mo lang nababasa yung nasa ilalim. Ang nakalagay doon sa ilalim, Bal David. Coach Bal David. Coach pala ng basketball. Hindi niya nakikita. Actually, nandun sa likod yung name eh. Coach, tapos Bal David. Yung panahon ko kasi yun eh. Ganda. Kaya Ate Vito. Kaya Ate V, baka naman. Tuloy sila. Mitch Valiente, thank you. Mitch Valiente, hello. Meron na po ba silang libro ng Kingmaker? Since Japan yan yung sinasabi. September 13. Birthday ni Marcos Jr. May birthday pa naganap. Batiin nyo ng bonggang-bongga kayo naman, diba? Mag-greet tayo sa September 13. Walang problema, Marlon. Magpo-post din tayo dyan. Thursday. Is it Val or Bal? Val. Val. May B&V defect ko. Si Vic na lang daw, wag si Bongo. Ay, yung pang problema. Anong problema? Actually sa akin, ang kala nung team nila Senator Bong, may inuutusan tayo ni Atty. Hindi po. Wala ba kami sariling utak namin? Diyan ako nagagalit, Marlon. Hindi. Walang
And tumakbo hindi si Attorney Vic, yung opinion namin, yung puna namin, sasabihin pa rin namin sa isang kilalang personality. Ayun, yun yung ano. Wala akong kinalaman si Attorney Vic. Yan sana tumakbo. No? At alam naman namin, pag tumakbo, magsasama-sama naman yan kung i-endorse yung PRRD. OFW hero. Ka-level mo na si Maharlika sa Aray. Tapang. Hindi, feeling ko mas matapang siya. yung gano'n mo, yung dalira. Yung gano'n pa, yung gano'n. Aray ko, nakakarap ko na. Ay, magaling na. Hindi, masama may pain pa rin. Kaya gano'n pa. Paano hindi magpipain yan? Uy, 50 yan. Palo ka pa rin ng palo. Hindi na, ano sakit oh. Lucy Torres, bite sa si Kong Chavit, Governor Chavit, no? Ba't may Coach Jarrett? Nakaka-monitor? Good evening po. Naka-monitor nga. Ako lang. Malay ko, mamaya kung kinukontent ka niyan. But sige, Good evening naman ako eh. for all you know, baka wala nang mai-content. Wala na po sa Japan si Senator Vic. Ay, Senator Vic. Dulas ako. Asa dyan pa, wala na po. Alam ko, no? Nakabalik na po. Hindi ko iboboto yung dalawang B sa Senado, Bato at Bongo. See, if we respect you for that, baka nga ako ang sinasabi ko, for all you know, pag upo ko sa precinct ko, baka nasa listahan ko rin sila. Pero ibigay nyo sa akin itong, napupuna ko eh. Alam naman punain ko si Marlon na, hi, ang aga mo today, late siya. If you get what I mean. Pero hindi ako inaway. Hindi ba, if you get what I mean, kung may ikakapuna-punain, kung may ginawang tama, palakpakan. Di ba, yun din naman ang sinasabi ni Mr. Banat Bay? Yep. And ano talaga? Traffic. At sa pagkakataon na to, yung ginawa nila, nitong termino nilang to, it's as good as their last sale. Ika nga. Maraming salamat. It's as good as their last sale. Ika nga sa sales process, Marlon. Kapag naka-close ka ng deal mo na billion, dahil meron pang susunod na selling cycle, dapat yun, close na yun, ang wino-workout mo na, yung i-close mo ulit. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, i-improve ko po ang handling ng pakikipaglaban para sa kapwa ko, dabawan nyo, iboto nyo lang ako. Ba't hindi mo ginawa habang may pagkakataon ka, may plataforma ka, may platform ka, may ahensya ka, may pagkakataon kang gumawa ng privilege speech mo? Ba't hindi mo ginawa? Bakit kailangan nakasalalay yung improvement mo kung iboboto ka ulit? Uy, Pam, speaking of privilege speech, ano kaya no, kung si Congressman Marcoleta naman ang gumawa ng resolution at mag-privilege speech na imbestigahan yung issue nung pulburon video. Imbestigahan yung extraction. Yung ganon. Tapos ipatawag ang katibinan. Yung Ano ganyan. kaya yung mga ganon, no? Although alam ni Congressman Marcoleta na talo siya sa numero. Pero may-execute niya lang. At buhayin yung investigasyon ng agri-smuggling, no? My point exactly, ganon, no? di ba? Ano kaya? We'll see, no? Sana may ganun pang, sana lang, di natin inuutusan ng isang Congressman Marcoleta. Inuutusan mo, narinig ko sa boses mo. Kaya, malinaw, kahit ibalik nyo, ano kaya? May narinig ko sa boses mo, may demand. Alam mo, doon sa tono, may question mark nga. May demand Sana lang yung agri-smuggling, kinalimutan. Tapos, itong mga mambabatas na to, palibasa, may mga 100 million na guaranteed campaign fund. Wala, dead ma sa kanila pag issue ng agri-smuggling. How do they get a hold of the 100M? Hindi ko alam. In cash or in yung ganyan na mga tulong-tulong, AX din? Kasi yung 50 million na binuhat namin nung sa BB, di ba? Well, nandito yan, guys. Nandito yan. Na-available na po ang hardbound Kingmaker book by Jerry Lirio, A Story of Victor D. Rodriguez. Yung 50 million, dabagay kasi barya yung di ba? Wala ang dalawang balikbayan box, saka dalawang maliit na box. Nandito yan. Available na po. 100 million, gano'n nga kaya karami? Siguro, ano ba yung trolley sa Okada? Yung heavy luggage. Kano laman nun? Ganun, no? Buhay ang kaso na yan sa US, Marlon. Ito? Napilit naman pinasisinungalingan ng mabuting speaker dito sa Pilipinas na siya ay walang tinanggap. Pero based on investigation and on records na nakasampa sa korte sa, I don't know which state in the state, na siya ay may tinanggap. Paano ba sa inyo?